Paano ba talaga magtagumpay sa networking? Una, pag pumasok ka sa ganitong industriya, sana number one, tanggapin mo na ang pinasok mo negosyo. Marami kasing tao na pag pumasok sa ganitong industriya, di ba, hindi nabibigyan ng time aralin yung business. So yung point, kung gusto mo talaga magtagumpay dito, dapat aaralin mo kung anong sistema meron ang industriya. And then sana tanggapin mo na sa lahat ng larangan may kultura yan eh, di ba? So ang point, sana maintindihan mo at ma-internalize mo ano ba ang kultura ng network marketing industry. Importante yan, di ba? Ma-internalize mo lang unti-unti yan kapag marunong kang makinig dun sa sponsor mo, yung tinatawag na upline mo, yung taong nag-introduce sa'yo ng negosyo. Sana magkaroon kayo ng banding, di ba? Maging solid kayo kasi walang ituturo ang upline mo dito nang hindi mo ikag-grow, di ba? So, yun yung kailangan mo maunawaan dito na dapat talaga na pag pumasok ka sa ganitong industriya, matanggap mo na may pinasok kang negosyo. Mahirapan ka magtagumpay dito nang wala kang focus. Maniwala ka, kahit sang larangan. Hindi ka magtatagumpay sa lahat ng larangan na papasukin mo, lalo sa ganitong industriya kung wala kang focus. Kung ikaw bago ka pa lang sa industriya na aabot mo itong sinasabi ko, na bago ka napunta dito sa industriya, may ibang bagay kang ginagawa. Either yan yung trabaho mo o yung negosyo mo, di ba? Kahit ano yung ginagawa mo, kung ano mang karera meron ka sa labas. Pag pinasok mo kasi itong industriya at naintindihan mo sistema, paano ba talaga magkaroon ka rito ng leverage? Darating ang panahon, magkaroon ka ng leverage. Ibig sabihin, dumating sa time na pag ikaw lumaki ang manpower mo rito, di ba? Malinaw na malinaw sa'yo na darating time na magkaroon ka ng passive income. Diba? So, ang pinopoint ko, kailangan klaro sa'yo na pag pumasok ka dito sa industriyang ito, sa network marketing industry, na kailangan mo talaga siyang aralin at ma-internalize mo ano ba ang sistema meron sa loob ng industriya. Diba? May mga kultura kasi dito eh. Number one, sa tawagan pa lang. Diba? Ang tawagan dito, upline. Diba? Minsan, ikaw bago ka parang nahihiya ka sabihin upline, itignan mo itsura nito, parang nakuha mo, ibaba mo lang yung pride mo, kailangan ma-internalize mo ano ba talaga ang industriya. Diba? Bakit dito minsan magpapalakpakan pa ng 1 milyon, 2 milyon. So, part din ng industry 'yun, 'di ba? So, ibig sabihin kultura na 'yan, hindi na pwedeng baguhin eh. 'Di ba? Nakakalungkot isipin na sa ibang mga company binabago talaga nila, pilit nilang binabago ang kultura ng industriya, 'di ba? Yung tawagan dati na upline, ang ginagawa nilang pang corporate, 'di ba? Tawagan na rin, sir, ma'am, di ba? Yung iba pa, coach, di ba? So, doon tayo mag-stick kung ano ba talaga ang industriya, kung anong tawagan talaga dyan. Tama? So, yung point dito, pag pumasok ka sa industriya ng ito, kung gusto mo talaga magtagumpay, kailangan willing kang matuto. Di ba? Willing kang matutunan to. Believe me. Kasi, ang hirap naman, bigla kang magtagumpay dito na wala kang alam. So, ibig sabihin talaga dito, magkaroon ka ng maraming kaalaman, paano ba talaga makapag-build ng malaking manpower? Ulitin ko, makapag-build ng malaking manpower. So, dediretsahin ko po kayo. Kung gusto mo talaga magtagumpay sa ganitong larangan ng industriya, dapat meron kang malaking grupo. Nakukuha po? So, ang point ko rito, kailangan magkaroon ka ng malaki, hindi ko sinabi maliit, kailangan magkaroon ka ng malaking grupo na hindi siya mapigilan na dumadami. So, step by step, inaaral paano talaga nagkakaroon ng gano'n. Number one, hindi mangyayari kasi yun kapag sablay ang ugali mo. Maniwala ka. Hindi mangyayari yun, di ba, kapag tatamad-tamad ka na aralin ito. Diba? Maniwala ka sa akin. Kaya yung sinasabi ko, burn your bridge. Diba? Kung anong kinalalagyan mo dyan, kung ilang taong ka na dyan, paulit-ulit ang routine mo, kung anong ginagawa mo dyan, diba? Tignan mo kung saan papunta. Kapag nakita mo na walang pupuntahan na success dyan, itry mo tong seryosohin. Diba? Bigyan mo ng fashion, aralin mo. Diba? Maniwala ka sa akin. 1 year, 2 years from now, diba? Medyo matagal na nga yun eh. Pag na-internalize, madali mo lang ma-internalize pa sa willing kang aralin eh. Baka nga months pa lang eh, magkaroon ka na agad ng resulta agad dito eh. Basta isinapuso mo ito, tinatrabaho mo eh. Kasi importante kasi dyan yung fashion, yung intention mo, bakit ka ba pumasok sa industriya. Lahat naman ng tao na pumasok sa industriya, nakita yung chance sa mabago buhay nila. Para nga lang, along the run na tumatagal siya sa ganitong industriya, nawawala na yung from the start, yung deepest why, ba't ba siya pumasok sa industriya? Nakuha mo?
Nung tumatagal niya siya dito, nalimutan niya na yung paano siya nagsimula. Kung nga pala, kaya ko pala ito ginagawa para sa pamilya ko. Gusto ko pala mabago buhay ko, para matulungan ko pamilya ko. Nawala yung ganun. So sana wag mawawala yung deepest why mo. Kung ikaw talaga gusto magtagumpay talaga sa ganitong larangan ng industriya, di ba? Kung yung from the start na naintindihan mo siya, sana lumalalim yung pagkaintindi mo sa ginagawa mo. Di ba? Minsan okay lang mapagod eh. Minsan ayun din eh. Di ba? Nung nagtatrabaho ka nga, hindi ka nga napagod, paulit-ulit ng routine. Wala namang success. Eto, sa tutuusin, kailangan magkaroon ka lang ng passion dito. Pag the more na kabisado mo na to, 'di ba? Lumalaki ang team mo, 'di ba? Hindi na thinking dito kung hindi na tanong dito kung magtatagumpay ka, 'di ba? Basta ito yung totoo. Kung gusto mo talagang magtagumpay sa network marketing industry, kailangan mo makapag-build mo kailangan mo makapag-build ng malaking manpower, organisasyon. 'Di ba? Kailangan magkaroon ng malaking team. 'Di ba? Hindi biro ang pagbi-build ng malaking team. Baliwala ka. Binibigyan ng panahon, inaaral 'yan. Kailangan tanggapin mo, aaralin mo 'to. 'Di ba? Ibaba mo pride mo para mas matutunan mo siya na mabilis. Makinig ka sa mga tao na talagang kabisado yung ginagawa nila, 'di ba? Yung mga taong active, lalo yung active, patuloy nag-aaral, 'di ba? Kuhanan mo sila ng knowledge, lalo kung yung sponsor mo, yung upline mo, 'di ba? Na talagang decision siya mabago buhay niya, dikitan mo siya, 'di ba? Magpaturo ka sa kanya, baba mo, wag mo na tingnan kung mas bata sa iyo siya, 'di ba? Mas professional ka sa kanya. Nakikita, wag mo na tingnan kung ano yung upline mo. Ang tignan mo rito, 'di ba? Paano mo mai-internalize ang industriya? Paano magsisiin sa iyo lahat ng kaalaman na meron dito? Believe me pag naintindihan mo ang network marketing, grabe ma-develop sa pagkatao mo nito. Maniwala ka. 'Di ba? Kasi handle ka na maraming tao eh. Mga tao minsan pwede kang magkaroon ng downline dito na politician. Pwede kang magkaroon ng downline dito na mga celebrity. Pwede kang kahit simpleng tao ka lang. So darating time, connect kasi yan eh. No, kuha? So paano darating yung part na ganun ng buhay mo pag pumasok ka sa ganitong industriya kung hindi ka willing matuto? Ay, ayoko na paulit-ulit yung training mo. Minsan naririnig yan sa ibang mga talagang kala mo, alam na talaga nila industriya. Maniwala ka, kahit kumikita ka na ng malaki dito, di ba, still studying. Why? Magtuturo ka eh. Di ba? Paano lalaki ang grupo mo kung hindi mo nakikita yung idea na darating ang time, magtuturo ka pala. Ano tuturo mo kung wala kang alam? Di ba? So, ibig sabihin yung topic pala natin ngayon na paano ba talaga magtagumpay sa ganitong larangan ng industriya, malalim pala. Di ba? Pag sinabi lang, pwede ako magbigay, ito lang gagawin mo. Pero pag actual mo na nagagawin, believe me ako direct chan kasi ako magbigay ng tip eh. Di ba? Pag actual mo nang gagawin, hindi mo na nakita yung time. Binibigyan pala to ng time. Nag-e-effort ka pala dito. Nawa mo? So, tsatsagain mo pala to. Habaan mo pala pasensya. Ang dami pala. Pero ang topic, paano ba magtagumpay sa networking? Parang pwede ang mag-suggest, kailangan ihataw mo lang. Yung iba pwede sabihin, hataw mo lang. Anong klaseng hataw? Kailangan may plano. Di ba? Kailangan may prospect ka. Hindi pwedeng wala kang prospect. Sino iimbitahin mo dito? 'Di ba? Para makapag-build ka ng malaking manpower, pwede bang ikaw lang ang natututo? Kailangan pala dumating sa point, pag may mga downline ka na, kailangan pala ang goal mo matuto sila. Hindi pwedeng ikaw lang ang magaling. Kailangan pala yung buong team mo magaling. Nakuha mo? Doon mo lang marirest, ay grabe pala ang industriya. Kaya pala talagang bigyan ng magandang buhay nito pagdating ng panahon. Why? Sa totoo lang, hindi biro ang industriya. Changing life po kasi ito. Kaya kung ikaw nagsisimula ka sa ganitong larangan, industriya, 'di ba? Kailangan may karakter ka na lagi ka lang magaling makinig. Galingan mo makinig. Galingan mo kopya. Ang kokopyahin mo, kung kokopya ka na lang din, dapat ang kopyahin mo yung mga tao o yung mga leader dito na tama ang ginagawa. Hindi ko naman sinasabing lahat ng mga leader dito is tama ginagawa. Marami din kasing mga mali ang ginagawa. 'Di ba? Pasali lang. Pasali lang ng pasali. Nakuha mo? Sana maintindihan mo, kailangan mo makapag-build ng malaking active, ulitin ko ng malaking active na organisasyon. Nai-gets? So, kailangan active. Kahit malaki grupo mo, kung hindi naman active yan, paano ka pa rin, di ba, paano ka magtatagumpay dito? Ikaw na naman uli mag-iimbita. Ikaw na naman uli yung rarapor. Nakuha mo? Kailangan dumating sa point ng buhay mo rito, nagme-mentor ka na lang. Di ba?
Pag malaki grupo mo, hindi tanong kung magtatagumpay ka rito. Nga lang, kailangan ma-maintain nyo yun. And then, dapat kailangan, ibig sabihin, kailangan nag-grow pa. Hindi pwedeng stagnant lang. Okay na, rebels na ako. Walang kasiguranan lagi. Kaya dapat tuloy-tuloy yung pagtuturo mo. At tuloy-tuloy ka rin nag-aaral. Self-study. Nakuha? So yun, from the start, kung gusto mo talaga ma-internalize agad to, kinig ka dun sa taong pasali sa'yo, sponsor mo, lalo kung active yan. Diba? Kasi kung lahat active naman tuloy-tuloy nag-aaral, at ang tingkil dito sa ganitong larangan ng industriya, hindi naman siya part-time, hindi siya extra income, para mabigyan agad ng time para aralin. Kasi maniwala kayo sa akin sa hindi. Diba? Kung ano yung kinalalagyan mo ng buhay mo bago ka ma-involve dito, diba? Wala ka naman nakita talagang success dyan Ang alam mo lang, kikita ka na malaki pag binigyan mo ng trabaho ng sagad. Diba? Dito rin naman, bikita ka rin ng malaki pag tinarabaho ng sagad. Pero pag tinarabaho mo to, na ginamitan mo ng ganito, diba? At sinunod mo ang sistema, paano talaga lumaki grupo dito? Diba? Darating time, yung hard work mo sa ginagawa mo rito, diba? Hindi na ganun kasagad. Diba? Nakuha mo, ay tuturo ka na lang. Diba? Ayun yung kailangan ma-maintain mo, yung pagtuturo mo sa mga taong nanghangarap, mabago buhay nila. Nakuha? So, hindi biro ang ganitong larangan ng negosyo. Diba? Kasi team effort to Ulitin ko, kung gusto mo magtagumpay dito, team. Kailangan mo ng malaking grupo. Active. Hindi pwedeng, diba? Ang active, 10 lang kayo. The rest, hindi na. Nakapagod yan. Diba? Ang point dito, dapat dumating sa point ng buhay mo rito na matuldukan mo na, diba? Dumating time, magkaroon ka talaga ng time freedom and then financial freedom. Diba? Still continuous learning ka lang. Diba? Makinig ka sa mga marurunong. Baba mo lang ang pride mo. Baguhin mo attitude mo. Magpakabuti kang tao. Magpakabait ka. Huwag kang antipatiko. Nakuha mo? Kasi connection people to Paano ka makakakonek sa mga tao kung ikaw mismo pangit ang ugali mo? Nakukuha? So kailangan maintindihan mo kung gusto mo magtagumpay sa ganitong larangan, di ba? Number 1, kailangan willing kang makinig at willing kang matuto. At dumating sa time ng buhay mo rito, maging successful ka, di ba? At yun yung totoo na talagang ibig sabihin makatulong ka talaga sa pamilya mo. 'Di ba? Yung purpose mo. Pagpasok mo dito sa industriya, bakit ba? Kailangan malaman mo yung DPSY mo. Hindi pwedeng hindi. 'Di ba? Kung sumali, marami kasi dito sumali lang dahil napilitan lang, 'di ba? Sana sa mga leaders dito na nanonood, 'di ba, na wag po tayong pasali ng hindi naman talaga nila willing gawin. O sabi naman natin kung ikaw yung tipo ng leader na magaling ka naman na mag-switch, na sige, sa simula hindi mo kayang pero kailangan tsatsagain mo talaga yung tao na dumating sa time ma-internalize niya pa rin itong ginagawa nating negosyo. 'Di ba? Sa maikling panahon lang naman yan kailangan ma-switch. Pero kung gusto mong mabilis agad ma-switch yung tao, impluwensyahan mo na, 'di ba? Kailangan aralin niyo yung business, 'di ba? 21 days habit para makabisado mo. Kailangan dito, hindi ka magtatagumpay dito, hindi ka marunong mag-present. Sa mga viewers natin na nandito na sa industriya, pag di ka marunong mag-present, paano ka magtatagumpay? Nakuha? So, ibig sabihin, baka doon pa lang sa pagpe-present ng negosyo, hindi mo nakabisado, kailangan kabisado mo yun. Kung baka kahit nakapikit ka, kaya mo i-present yung negosyo mo. Nakigets? So, importante din, malakas dapat loob mo. Diba? Hindi ka magtatagumpay dito kung mahina loob mo. Diba? Mahihain ka, mahirapan ka. So kung talaga magtagumpay sa ganitong larangan ng industriya, dapat talagang ma-internalize mo ano ba yung sistema ng industriya, aralin mo siya, tiyagain mo siya, magtanong ka, di ba? Kahit di ba maging makulit ka sa mga uplines dito na talagang kabisado niyang ginagawa yung industriya, at least nakakakuha ka ng idea na makakatulong sa'yo para makapag-build ng malaking manpower mo. At dumating time, di ba? Maging matagumpay ka talaga rito. Nakukuha. So, tiyagain mo lang. Importante matyaga ka mag-aaral di ba? Diba? Aralin mo kasi dito, hindi naman yung produkto lang. Kung ano meron kang produkto dyan. Diba? Anong kumpanya meron ka dyan. Ang aaralin mo mismo rito, yung sarili mo, paano ka tatagal sa ginagawa mo na negosyo. Importante yun. Hindi pwedeng go lang ng go ikaw na wala kang plano. Kailangan may plano. Na-gets? So, importante yan na maintindihan mo na kailangan mong baguhin ang ugali mo para at least, diba?
magtagumpay ka rin dito. Importante kasi, kahit ano naman sabi ko, kahit ano galing mo rito, di ba? Taasan mo din belief level mo. Kung anong kumpanya ka, kung anong produkto mo, di ba? Taas ang belief level. Basta kabisaduhin mo paano pinipresent, di ba? Nai-gets? Kukunin ka sa mga tao eh. Kailangan ayusin mo yung sarili mo, di ba? Kailangan sa'yo pala, nakikita na ng tao talaga na negosyante ka. Nai-gets? So, kailangan, importante talaga yun. Diba? Kung gusto magtagumpay dito, aralin mo siya. Aralin mo siya. Aralin mo siya. Diba? Lalo kung bago ka, kakasali mo lang, aralin mo muna. Diba? Paano ba yung tamang approach? Diba? Para, diba? Tibayan mo, loob mo. Diba? Rejection business to. Baka mamaya, ikaw yung tipo ng tao na ayaw mo ma-reject. Tapos bilang ang nag-no lang sa'yo, ayaw mo na. So, hindi mo naintindihan talaga. Nung from the start na sumali ka, parang ginibap mo na agad. Diba? At least yung chance, maniwala ka sa akin, lahat tayo may chance mabago buhay dito sa ganitong larangan ng industriya. Nga lang, nakadepende pa rin sa'yo yan kung ilalaban mo yung pangarap mo dito, na alam mo naman na hindi mo makukuha dyan sa ginagawa mo ngayon. Diba? Lalaban ka. Laban mo. Ang maganda nga lang sa paglaban mo rito, may team ka. Diba? Hindi ka naman pwedeng nakapasok ka sa ganitong industriya na wala kang team na naka-approach sa'yo. Diba? Walang team na nakakuha sa'yo. Nakakuha? So, yun yung advantage. Kaya mas mabilis ka madidevelop dito. Di ba? So, yun. Pagpasok mo sa team na yan, magpaturo ka. Di ba? Bigyan mo, double time aral. Di ba? Nakukuha. Basta, importante yun. Kailangan maintindihan mo. Di ba? Kung gusto mo magtagumpay talaga sa ganitong larangan, hindi ko naman sinabing ito lang. Pero ito yung pinakamabilis. Ito yung pinakamadali. Di ba? Ito yung pinakamura. Di ba? Nakukuha mo para magtagumpay ka sa buhay. Diba? Ito lang yun eh. Wala naman iba eh. Kayo, suggest nyo, baka meron. Diba? So ito, malaking bagay na pag napasok ka dito sa industriya na matutunan mo yung tamang pagninegosyo. Doon pa lang panalo ka na eh. Diba? Matutunan mo, baguhin yung sarili mo, naaaral din yun. Baguhin mo yung karakter mo. Dito, natututunan yun. Diba, sa labas, wala nang minsan tumatapik ng ugali mo. Ang pangit pa ng ugali mo, ang dami nang lumalayo sa'yo. Walang tumatapik. Dito, pagpasok mo sa industriya, maniwala ka sa akin. Diba, apply mo, tatapikin ka talaga pag pangit ugali mo. Diba, kasi mayroon pa nga magtagumpay dito kung pangit ugali mo. Ay, gets? Kailangan magaling ka makisama. Importante yan. Sa lahat naman ng larangan eh. Kung ilalagay mo na lang din yung pakisama mo sa lahat ng larangan, pailiin mo na rito. At least dito may tagumpay ka. Diba, lalo kung ikaw yung matropa. Ang dami mong tropa, kamusta? Kahit tumagal ka dyan, makipagtropahan ka dyan ng 20 years, walang mababago sa buhay mo. May pagtropahan ka rito. Diba? At least puro pangarap ang pinag-uusapan. Diba? Wala masama mangarap, tandaan nyo. Ang masama, yung nangangarap ka ng gising, hindi mo in-actionan. Nakuha? So, bottom line, kung gusto mo talaga magtagumpay sa larangan na to, aralin mo. And then, yung natutunan mo, i-apply mo. At sa pag-apply mo, dalawa pwedeng puntahan yan. Pwedeng mag-fail, pwedeng mag-success. Pag nag-fail, tuloy, laban. Pag nag-fail uli, laban, laban, laban. Hanggang makuha mo yung tamang timpla ng tagumpay mo. Nai-gets? Tuloy-tuloy ka lang. Diba? Importante yun. Ayun yung pinakapandiin dun eh. Gusto mo magtagumpay talaga rito pag pumasok sa industriya. Diba? Diba? Habang inaaral mo siya, habang inagawa mo siya, huwag kang titigil. Tuloy lang. Walang ibang sikreto. Tuloy. Ang pangit naman kasi tuloy ka, hindi ka naman natututo. 'Di ba? Tumagal ka na rito, tumanda ka na rito, wala ka natutunan. Imposible naman 'yun. Kaya sa pagtuloy mo, sana everyday may na nababago sa pananaw mo sa buhay. Everyday nag-i-improve yung mindset mo. Everyday nag-i-improve yung galaw mo. 'Di ba? Nagiging productive ka. Importante 'yan. May gets? Hindi pwedeng stagnant lang yung kaalaman mo, maniwala ka. 'Di ba? Nakuha, kailangan tanggapin mo, negosyante ka na pag pumasok ka rito. Gets? Hindi ka miyembro lang. Tandaan mo, pag pumasok ka rito, negosyo to. Negosyo mo to. Diba? Kung sumama ka sa isang team, kung miyembro ka ng isang team, diba? Okay yun, advantage mo yun. Pero wag mo kalimutan, negosyo mo to. Diba? Kung anong pwede mangyari sa'yo, good or bad dito, wala kang ibang sisisin, ikaw pa rin. Sarili mo pa rin. Tanungin mo nga lang sarili mo, inaral mo ba? Diba? Tanungin mo sarili mo, in-apply mo ba? Diba? Lumabang ka ba? Tumuloy ka ba? Diba?
para wala kang sinisising ibang tao pag ikaw hindi nagtagumpay dito. Pero kung gusto mo, yung positive way tayo pag-usapan natin, di ba, laban mo. Di ba? Kung talagang mahal mo pamilya mo at nandito ka sa industriya ng network marketing, huwag kang susuko. Walang nanalong sumuko. Naigets? At walang nanalo na hindi dumaan sa matinding proseso. Kaya ina-advise ko sa'yo, o binibriefing na kita, kung gusto mo pumasok dito sa ganitong industriya at nandiyan ka na sa industriya, nagsisimula ka, tumatagal ka, di ba? Tibayan mo. Start strong. Di ba? Gusto magtagumpay talaga sa ganitong larangan ng industriya, di ba? Kailangan lagi kang palaban. Hindi palaban para may pag-away. Pinpoint ko dito, palaban ka sa buhay. Di ba? Na talagang kahit sagupain mo yung lahat ng pagsubok sa buhay mo, lalabang ka, titindig ka, kasi may pangarap ka. Ayun ang tinatawag na nakafocus ka kasi. Importante nakafocus ka. Hindi pwede ma-defocus ka. Diba? Kailangan tanggapin mo na darating time, kailangan mo i-sacrifice yung mga bagay na hindi makakatulong sa pag-angat mo rito. Nakuha? Kung may trabaho ka, maniwala ka. Kailangan matanggal sa'yo yan. Diba? Kasi negosyo mo to eh. Willing kang magbigay ng oras sa negosyo ng iba, pero sa negosyo mo, hindi ka willing magbigay. May mali sa mindset mo nun. Ayusin mo mindset mo. Nai-gets? Kung may negosyo ka naman na tatakbo dyan, at existing gumagana yan, pa-handle mo na lang sa iba, mag-hire ka na lang. Negosyante ka na eh. Mag-hire ka ng tao magbabantay dyan, mag-hire ka ng mga tao na papatakbo niyan. Diba? Basta ready ka lang sa kupit. May kupit talaga eh. May sistema din tagapantay. Nakuha? So, yung advice ko sa'yo, importante mabigyan mo siya ng time. Diba? Sa lahat ng larangan. Diba? Kung bibigyan ko kayo ng tip talaga, na talagang magsisik in sa'yo, gusto magtagumpay talaga sa network marketing, bigay mo oras mo rito. At ang networking, bibigyan ka rin ng magandang oras. Diba? Kaya kanyang bigyan ng time freedom. Nagets? So, tsagain mo lang. Aral, baba pride. Diba? Minsan may tatapik sa'yo mga upline pag maligalaw mo. Tanggapin mo lang, huwag kayong sasama loob. Yan yung kalaban mo rito, maniwala ka sa akin. Sarili mo kalaban mo rito, yung emotion mo. Diba? Pag tinapik ka ng upline, diba? Concern lang ang upline sa'yo. Gusto niya magtagumpay ka rito eh. Diba? Imagine mo, lalo kung ang upline mo, ang daming manpower na yan. Ibig sabihin, marami ng leader niyan. Diba? Hindi ka kawalan para sa upline mo. Dapat ikaw yung ganado. Pag tinapik ka ng upline, mahal pa pala ako ng upline ko, gusto ko magtagumpay. Dapat ganun ang mindset. Hindi yung, grabe naman sa upline, ako lagi sinisito. Nakuha nyo? Baba mo yung pride mo. Diba? Lalo kung ang upline mo talagang active, kabisado yung ginagawa niya. Diba? Kinig ka. Diba? Yun yung importante. Kailangan solid kayo ng upline mo. Diba? Para yung grupong ibibuild mo, maging solido rin. May gets? Tatagumpay ka rito, maniwala ka. Diba? Maniwala ka sa kanya, sa sarili mo. Basta, yun. Kung gusto mo talaga magtagumpay dito, bigyan mo ng panahon, aralin. Diba? Pag natutunan mo, nga lang, advice ko lang, konting tip ko lang din ha. Huwag lalaki ulo mo pag natutunan mo. Huwag kang magmalaki dun sa mga taong tumulong sa'yo, ba't mo ngayon natutunan to? Diba? Dapat lagi kang grateful sa mga taong, diba? Tumulong sa'yo, tsaka syempre, kay God, pasalamat ka. Dahil binigyan ka ng mga tamang tao para matutunan mo itong tama. Diba? Pwede mo kasi matutunan ng networking ng dalawang bagay. Tama at mali. Anong gusto mo? Pili ka. Diba? So, yan, sa mga masisipag na upline dyan, na nakikinig ngayon dito, turo ninyo ng maayos ano ba yung industriya. Kailangan ma-encourage nyo yung mga downline ninyo. Kung ikaw naman downline, ikaw mismo magkusa ka. Diba? Kailangan ma-internalize mo to. Gusto mo magtagumpay dito eh. Diba? Para huwag nyo nang pahirapan mga upline ninyo na lagi na lang kayo up, may training up, ganito up, ganyan. Nakuha. Kailangan negosyante ka na eh. Kailangan maging matured ka sa mga bagay-bagay. Diba? Hindi pwede dito na pasaway ka. Diba? Ano yung pambata lang yun. Nasa tamang edad naman tayo. Diba? Kung may hindi ka nang unawaan, confrontin mo upline mo. May mali ba ako sa ganito? Paano ba ako mag-i-improve ng ganito? Ito kasi yung karakter ko eh. Parang ang hina ako sa ganitong bagay. Parang alam na, kahit di mo sabihin yan, alam na upline mo yan. Minsan hinahayaan ka lang niya. Pero sa atin, di ba, lalo kung all-star ka, huwag mong hayaan na, di ba, every time may concern, topic, para mabilis ma-develop yung mga downline. Nai-gets? Basta yun. Diba? Kung gusto magtagumpay talaga dito, aralin mo. Kailangan mayroon kang di ba? Mahaba PC mo na sa pag-aaral,
sa pag-uunawa, di ba? Sa mga bagay-bagay na minsan may tampuhan, tanggalin mo yan, di makakatulong yan, di ba? Marami, pag pinag-usapan natin paano magtagumpay dito, hindi, napakasimpleng sentence lang yan, pero malalim yan, di ba? Hindi biro. Pag inaktwal na, ganun pala yun, tumatakbo pala ang oras, makikita mo tumatakbo pala ang oras. Guys, mamaya, 1 buwan na, hindi mo pa na-internalize. 2 buwan na, hindi mo pa rin na-internalize. Kasi matigas sa ulo mo 3 buwan na, hindi mo pa rin na-internalize. Sa malupit, 6 months ka na, hindi mo pa rin na-internalize. Diba? 1 year na, hindi pa rin. Diba? 2 years na, hindi pa rin. Diba? So, kailangan mo i-sacrifice yung oras mo. Gusto mo may magtagumpay sa ganitong larangan at nakikita mo naman na hindi kayang ibigay sa'yo ng magandang buhay yung bagay na ginagawa mo ngayon, tapos na-involve ka rito. At dito nakikita mo, ito palang technique para magtagumpay ako dito. Pili ka ngayon. Yung ginagawa mo ngayon o yung bago mong gagawin na network marketing. Pili ka. Diba? Diba? At least may pupuntahan. Importante yan. You need to sacrifice. Diba? Hindi pwedeng magtagumpay ka rito na wala kang sinakripisyo. Diba? Para sa'yo din yan. At talaga kung mahal mo ang pamilya mo, diba? At nakita mo itong industriya, hatawin mo. Galingan mo. Aralin mo maigi. Di ba? Kung talagang mahal mo pamilya mo. Di ba? Changing life kasi ito Pag nabago buhay mo rito, nabago mo na rin buhay ng pamilya mo. At take note, ilan ang taong kaya mong tulungan, mabago rin buhay nila sa pamamagitan mo. Maging blessed tayo ng iba. Diba? Kaya itong ginagawa ng Pulsar Production po is hindi lang kami dito kukuda-kuda o magtuturo ng para wala lang. Hindi rin ako dito nagla-live para encourage siya sumama sa grupo ko. Hindi. Diba? Gusto ko ini-encourage sila na pumasok ka sa industriya ng network marketing industry. Kung may mga kaibigan ka, kamag-anak ka, kakilala ka, katrabaho ka na ganito, nasa ganitong larang na industriya, chat mo sila, text mo sila. Diba? Tanungin mo sila paano magsimula. I guess, try mo. Wala mawawala. Diba? Ang pangit, pag dumating sa panahon na nawala ka na sa mundo, wala kang nagawa. Kawawa ang pamilya. Iiwan mo. Diba? So, importante. Gawa ka, dagdagan mo yung ginagawa mo, idagdag mo ang network marketing sa ginagawa mo kung hindi ka pa miyembro o hindi ka pa involved sa ganitong larangan ng industriya. Diba? Kung ikaw naman involved, tanungin mo sarili mo, bakit ka ba pumasok sa ganitong industriya? Para lang daw dito? O gusto mo mabago talaga buhay mo? Kasi kung para dito, kikita ka. Benta ka ng produkto kung ano meron ka dyan Diba? Kung anong produkto meron ka, kung anong kumpanya ka man, benta mo produkto, may pera Diba? Pero ito totoo, sasabihin ko sa iyo sa totoo. Kahit ilang truck pa ng produkto ibenta mo, hindi ka yayaman. Kumita ka lang. Kasi pag di mo ginawa uli yun, walang income. Ang aralin mo yung leadership sa industriya. Okay? Na kahit dumating sa time, hindi ikaw nagbebenta, believe me, nagturo ka na lang paano nila nagagawa. Nakadolo ka na sa tao Natulungan mo yung taong tinuruan mo, lumalaki grupo niya, yung mga pumapasok, natulungan naman na magkaroon ng negosyo. Depende sa pagpapatakbo. Diba? Pwede itong maging masama, pwede itong maging mabuti. Depende sa pangunawa mo. Kung nakikinig ka man dyan na disagree ka sa network marketing, sa'yo yan. Pananaw mo yan Hindi kita mapipigilan dyan. Diba? At hindi mo lang naiintindihan ng industriya. Pero kung ikaw naman, diba, gusto mo matutunan to, diba, aralin mo maigi. Diba? Mag-search ka para maintindihan paano ba tumatakbo ang network marketing. Baka sabi kasi nila, recruit lang naman yan, recruit. Diba? Nakuha? Hindi to recruit. Nagigets? Kailangan lang mag-recruit para baguhin yung pananaw niya sa buhay at dumating sa time, magtagumpay siya. Nagigets? Kung wala yung puso mo, ibig sabihin, kung wala kang pusong, busilit na puso na tumulong sa kapwa mo para mabago buhay niya, wala kang karapatang pumasok sa industriya. Kung gusto mo, pera lang. Baka makasira ka lang sa imahe ng industriya. Nakuha mo? Kung gusto mo naman talagang magtagumpay dito, dapat busilak ang puso mo na naiintindihan mo na kailangan mong tulungan yung magiging mga power mo, yung mga downline mo, yung in-encourage mo na sumali siya sa'yo. Diba? Kailangan whatever it takes, mabago buhay niya. Nakuha? Ganun lang. Sa simula, wag agad yung malaking income. Diba? Wag pera-pera. Pag pumasok ka dito, ang gusto mo talaga, dapat long term ka mag-isip. Diba? Kailangan mo ng solid na team. Okay?
Sa'yo magsisimula yung solid. Diba? Kailangan yung puso mo sa pamumunuan mo. Nakuha nyo? Hanggang maging makasarili lang dito. Basta kung gusto mo talaga dito magtagumpay, diba? Ulitin ko, aralin mo po, makisama ka po, maniwala ka sa sponsor mo, magpaturo ka sa kanya, kahit bata yan, o walang pinag-aralan, o kahit si ano pa background niya, o kung pili mo, mas magaling ka sa kanya, o sige, ikaw na magaling. Pero networking to, baba mo pride mo, magpaturo ka. Ay, gets? Kung gusto mo naman magtagumpay talaga. Pero kung ayaw mo at gusto mo part-time lang to, nasa sayo pa rin naman. Nakuha mo? Nga lang, ang buhay mo, paikot-ikot, walang direksyon pag ganun. Kung gusto mo magkaroon ng direksyon, diba? Pinasok mo tong industriya to. Gusto mo magtagumpay, diba? Pwede naman 5 years, pwede 4 years, 3 years. Depende sa'yo. Gusto mo 10 years pa, depende sa'yo. Pero kung gusto mo mabilis, aralin mo, mabilis. Diba? Build ka na malaking manpower. Walang ibang sikreto. Gusto mo yung magtagumpay dito, kailangan meron kang malaking grupo, active. Yun lang. Diba? Importante yun. Hindi ka magiging matagumpay dito, wala kang grupo. Ikaw lang. Diba? Asan ang grupo mo? Ako lang. Yes, kumita ako ng ganito. Kung nasaan? Nagbenta ka lang kasi. Mapapagod ka nun. Yun yung may burnout. Nai-gets? Kaya dapat tuloy-tuloy ang aral. Ang aralin mo, yung leadership. Diba? Aralin mo yun. Pero step by step. Sa simula, ang aralin mo, syempre, paano mag-present? Diba? Mamaya kumausap ka, tapos hindi in-explain, nagtanong sa'yo yung prospect mo, hindi mo nasagot, hindi na sumali. Tapos sabihin pa, hindi totoo, yari ka na. Diba? Iba may kaalaman. Diba? Alamin mo, yung sistema ng industriya at kailangan ma-internalize mo, ano ba yung kultura. May kultura to eh. Diba? Hindi pwedeng wala. Medyo baduy nga lang yung kultura rito. Pero kung yung pagiging baduy ng kultura na ito, yung kaya magbigay ng success sa'yo, edi maki-ride on ka na. Nakuha? Walang ibang kukuha ng pangarap mo dito, ikaw pa rin. Diba? Advantage mo kung nasa tamang grupo ka, tamang kumpanya mo, tamang produkto mo, napaka-advantage mo yan. Kaya lang, sana makita mo yun. Diba? Sipagan mo, aralin mo, labanan mo, lagpasan mo, tuloy-tuloy ka lang. Huwag kang bibitaw, darating time. Diba? Yung time mo naman. Nai-gets? Basta, masaya lang, importante, happy ka lang. Diba? Kahit bigyan ko kayo ng ano, briefing ko na kayo. Sa networking, hindi to madali dadaan ka sa proseso. Importante yan. Bakit? Pagyaman po yung trabaho mo rito. Diba? At alam naman natin, hindi madali yumaman. Kaya be ready. Pag pumasok ka rito, start strong. Yung emotion mo, papaalalanin ko dito kasi ko lagi nakapokus kasi ko sa part ko kasi paano mag-build ng network. Ang natutunan ko kasi, hindi yung, ang monitor ko kasi dito, yung mindset ng downline. Kailangan ma-mindset mo to. Tigtignan mo sa mga magiging downline mo kung sino yung mga emotional. Gets? Magiging matalas ka rito, maniwala ka sa akin. Daig mo pa yung nag-aral ng psychology. Diba? Iba to. Ang lagi kakausapin mo, subconscious mind. Grabe. So, yun yung mga pwedeng mangyari sa'yo rito. Kung gusto mo talaga magtagumpay rito, aralin mo siya. Diba? Madali lang naman to talaga kapag talagang willing kang matuto. Madali mo siya maaaral. Diba? Yung excited ka lagi na pag may magsasalitang tao dito, nakikinig ka. Halimbawa may bumibilog, may nagsasalita na apply mo. Makinig ka. Diba? Tapos gawa ka ng prospect list. Importante yan. Para alam mo kung sino yung mga iimbitahin mo, i-share yung negosyo. Diba? Sabi ko nga yung good intention. Kapag ang intention mo, matulungan din yung, matulungan mo din sila na mabago buhay nila. Diba? Ang trabaho mo iba. Maniwala ka. Kung gusto magtagumpay talaga dapat dito, gigil na gigil ka. Diba? Gigil ka magpasali. Diba? Hindi magpapasali ka lang dahil para umingkang ka. Gigil ka magpasali at papangarapin mo na darating ang time kasama mo sila sa tagumpay. Diba? Darating ang time na yung mga pamilya nila magiging proud sa kanila dahil nag-networking sila. Malalim ang industriya. Hindi to biro. Changing life to. Diba? Experience ko po eh. Diba? Basta laban lang. Importante. Lalo sa grupong All-Star. Kaya nga meron tayong words na hataw. Yung hataw na yan, explain ko lang sa inyo para sa mga viewers, baka ma-misinterpret nila ang meaning ng hataw. Ang meaning kasi ng hataw sa All-Star po is hit any trials and win. So ang pinopoint dito,
kung hindi mo kayang paglabanan yung prosesong pinagdadaanan mo sa buhay mo ngayon, nung nasa networking industry ka na, hindi ka mananalo. Yun yung hatak sa'yo, pababa, para bumalik ka na naman sa bridge mo na hindi mo sinunod. Ano yan? Yung trabaho mo. Diba? I gets? Ipapasa mo na naman yung diploma mo. Ipapasa mo na naman yung NBI mo. Diba? At i-offer mo na naman ang sarili mo. Ibibigay mo na naman yung oras mo sa mga bagay na hindi ikaw yung magtatagumpay. That's life. Realidad ng buhay lang yung sinasabi ko. I gets? Basta, pag ginagawa mo tong negosyo na to, tuloy-tuloy ka lang. Keep moving. Keep growing. And then, sana maipasa mo ng tama sa ilalim mo. Diba? Yun lahat ng natutunan mo, tama. Tama lang. Hindi naman perfecto. May mga talagang maling nangyayari sa loob. Pero hanggat maaari, avoid mo na yun. Ang kunin mo lang yung mga tamang pamamalakad. Na-gets? So, yun. So, sana marami kayo natutunan sa tip ko. Basta kung gusto magtagumpay rito, number 1 talaga, humble down ka. Aralin para matutunan mo agad. Baba mo pride mo, magpaturo ka sa sponsor mo. Diba? Ang importante ikaw mismo sa sarili mo na ma-involve. Marami kasi sumali lang di ba? Gusto magtagumpay dito, number 1, sumali ka. Kung nasa loob ka na, nakasali ka na, eto tanong, na-involve ka ba? Iba yung sumali, diba? Maliit na part lang yung sumali, yung involving dun Sumali ka lang, na-include ka lang. Pero ang tanong, in-involve mo ba talaga yung sarili mo sa networking? O darating ang time, isa rin sa nagsasabi na, hindi naman ako kumita sa networking, hindi totoo yan. Ang tanong, inaral mo ba? Diba, ipagtulungan ka ba sa mga upline mo, sa grupo mo? Baka mamaya hindi. So bago tayo magsalita ng negative sa ganitong lalakan ng industriya, sana, di ba, ginampanan natin, lalo kung galing ka sa industriya, ginampanan mo yung part mo sa pangarap mo. Hindi sa upline mo. Di ba? Sa negosyo mo, pinasok. Negosyo mo to. Di ba? Kung ano-ano mangyayari sa'yo dito, di ba? Magsisimula yan sa action mo. Decision making mo talagang tatrabahoin mo siya. Di ba? Hindi madali. Lahat ng value, di ba, pinaghihirapan. Di ba? Lahat ng may value, pinaghihirapan. Makakuha. So, sana marami kang natutunan. Kasi hindi madali ang networking. Madali lang to pag kabisado mo na. Pero kung bago ka, nagsisimula ka, gusto mo maging mabilis, gusto mo maging madali, kinig ka. Diba? Baba mo pride mo, kinig ka, aralin mo maigi, tuloy-tuloy lang. Aralin mo paano mag-present ng negosyo. Negosyo mo to Sabi ko nga lagi, wala naman nagtagumpay sa kahit anong larangan ng business kung hindi nila kabisado. At siya, pinag-aralan yan. I guess? At least, ito ngayon, bagong yugto ng buhay mo kung bago ka. Diba? At least, diba, pwede ka makaroon time bound. Ano naman sa totoo sin, wala naman talagang time bound. Kasi God lahat nakakaalam kung anong pwede mangyari sa inaharap. Pero at least ikaw man lang, may plano ka sa sarili mo, gigil sa sarili mo, na tapusin yung kahirapan ng buhay mo. Lalo kung wala namang kanong karanyahan sa buhay ang pamilya. Nakakuha? Kung meron naman, di ba, advantage mo yan para makapag-build ka ng mabilis agad ng network. Di ba? Kasi sa part ko kasi, di ba, as in wala talaga. Zero balance. Di ba? Pero ngayon, malaki grupo. Nai-gets? So, ibig sabihin, kailangan maunawahan mo. Di ba? So, sana naintindihan mo lahat ng advice ko, tips ko. Sa susunod, bigay uli ako ng bagong tip. Pwede nyo i-comment kung anong gusto nyo Comment ka dyan kung anong gusto nyo yung topic na tip. Tignan natin kung ano dun. Di ba? Lahat yung masasagot. Lagyan natin ng kahit may iksing di ba? Pinaka-point lang, didiin natin yun, yung sa topic na yun. Di ba? Lagay mo, ano po bang ganito? Tanong ka. Di ba? Kung gusto mong magtagumpay dito kailangan matanong ka. Diba? So ayun lang, pinakadiniin ko lang talaga dyan. Kung gusto mo talagang aralin mo yung business, baba mo yung pride mo, nakakuha, at huwag kang titigil kahit anong mangyari. Gusto mo magtagumpay, huwag kang mintok. Tuloy lang, be consistent. Diba? Laban mo lang, laban na lang laban. Diba? Kailangan lang ma-manage mo yung oras mo kasi may ibang oras kang pinagagamitan niya na-involve ka Diba? Nga lang, ang goal mo, dumating sa point na mapag-focus ka rito ng full time. Diba? May tinatawag kasi full time attitude
na may ginagawa sila pero yung mindset pa rin nila sa pag network, pagbibuild ng malaking manpower. Kaya nga tinawag na networking. Hindi to madali di ba nakalagay din work? Di ba? Paano nangingisda? O nangingisda ka. Di ba? Kung nangingisda ka, pamilit ang gamit mo pa, isa-isa lang kuha mo. Tama? Pero kung gagamitan mo ng talino, kuha ka ng net, di ba? Ilalapag mo lang. Pagbalik mo, may huli na isda. Ganun ang network marketing. Naigets? Gagamitan mo ng talas ng isip mo. Pero dahil nga mid na siya, sundin mo na lang kung ano yung sistema meron ng industriya, sumunod ka sa sa kultura, tama? Para at least, sa simula lang naman parang nakakahiya, parang baduy, di ba? Okay lang yan. Kung iyan yung kayayaman mo kababago ng buhay mo para sa pamilya mo, kung iyan din yung makakatulong sa mga nasa paligid mo, mabago din buhay nila, ba't di mo gagawin? Di ba? Wala ka naman inagrabyadong tao. Tumutulong ka naman. Kaya huwag ka mahiya na ipakita mo sa mga tao kung anong ginagawa mo negosyo. Di ba? Hindi nakakaya networking. Sa ibang bansa nga, proud nga sila yung mga networker doon Di ba? Pupunta ng bangko yung mga yun, talagang sinasaladuhan pa yun. Bakit sila nagpapasok ng malaking pera sa bangko, nagagamit nila. Nakuha mo. So yun ang point. So sana, meron dito, good morning from Italy. Totoo ba yan? Ingat kayo dyan. Diba? So, yun. Sana, huwag na rin Ang point ko rito kung ikaw yung tipo nanonood dito na until now, yung routine ng buhay mo, wala ka nakikitang success, yung tumatawid ka lang. Sabi ko nga, maraming tao na hindi alam paano maging successful sa buhay or kahit pa paano, magtagumpay talaga. Diba? Pagduntong mo ng panahon, na-enjoy mo na yung buhay mo. Ibig sabihin, hindi na yung nakafocus ka pa rin sa trabaho. Diba? Buong buhay mo, nilaan mo na lang sa pagtatrabaho. Na-gets? At saka pesa pa feeling pagdating mo ng alibaw kung medyo bata-bata ka, 40 years old mo, kung sabihin natin, medyo na-late ka na natuto mag-network, 50 years old ka na, o na-late ka pa, 60. After that, pag liquid ka na, bigay mo naman yung time mo kay God. Diba? Kasi yun yung goal setting ko Diba? Na dumating sa time. Diba? Naigets? Inshallah. So, importante na talaga na mabuild ka as self-made millionaire. Diba? Walang masama doon. Diba? Walang masama na yumaman. Walang masama yumaman. Ang masama sa pamamaraan. Sana tama. Diba? Sana sa mabuti. Diba? Sa akin, wala akong nakitang masama sa network marketing. By my experience. Nakagawa ng masama. Diba? Dati nakagkamali. Diba? Binago. Nagbagong buhay. Diba? Ngayon nagtuturo ng tama. Sana lahat, yung purpose mo. Bakit ka na dyan sa industriya? Ano yung purpose ba natin? Diba? Medyo sa akin nga lang, iba yung nilalabang ko ngayon. Diba? Industriya Diba? Marami kasi sumisira dito Nakuha nyo? So sana, lalo sa mga leaders dyan na nakikinig, tulong-tulong tayo. Diba? Sa imahin ng ginagawa nating industriya. Ibang kumpanya ka man. Diba? Walang problema dun. Iisa lang ang kalaban natin, kahirapan. Kaya sana tulong-tulong tayo para yung mga tao na talagang gusto mabago buhay, matulungan natin ng tama. Naigets? Basta tuloy-tuloy lang tayo sa pagtulong, walang sawang pagtulong, di ba? Kasama na yan Package deal sa network marketing yan Helping business kasi to. Di ba? So, huwag tayong manloko ng tao. Di ba? Magbagong buhay, kung nagkamali, ganun naman, wala namang perfecto sa mundo. Di ba? Nakakuha. Basta willing magbago. Nandiyan naman si God. Papatawarin tayo Yes, basta ngayon, diba? Kung ano yung kinalalagyan mo ngayon, kung saan ka nahihirapan, pray ka lang. And then lahat ng pinagdadasal mo, naririnig naman niya yan And then on right timing mo, basta tuloy-tuloy ka lang, diba? Keep moving lang, keep growing. Lahat ng sakripisyo mo, darating time, aanihin mo naman. Kaya tanim-tanim lang. Gets? Tanim ng kabutihan, diba? Pakisama maayos. Diba? Trabahuhin mo to. Pero trabaho to, kaya nga networking. Darating time, lalaki yung net mo sa tinarabaho mo. At ikaw yung parang hari ng pamilya mo. O babae ka, queen. Kasi ikaw yung nagbibigay. Di ba? Mas masarap na sa pakiramdam yung ikaw yung nagbibigay kasi ikaw yung puro hingi.
Tama? So, yun lang. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana marami kayong natutunan. Kung gusto mong magkaroon ulit tayo ng topic ng tips, diba? Comment mo dyan. Huwag ka mahiya magtanong. Diba? Tignan ko lang kung ano yung pinakamas marami na comment na ano, yun itatopic natin. Para hindi tayo naubusan. Kaysa naman nakatunganga tayo dito sa bahay, naghihintay tayo matapos yung COVID. At least positibo pa rin yung pinag-uusapan natin. Tama? So, at least after netong quarantine, diba? Paglabas mo sa bahay, equip yung mindset mo paano mo gagawin. 'Di ba? Kung medyo nalimutan mo, balikan mo lang tong video na to, panoorin mo uli. Nakukuha? So, yun lang. Sana marami kayong natutunan. Ang hangad ko na dumating sa time, lahat ng mga nanonood dito na kung hindi ka pa involved, ma-involve. 'Di ba? Kung bagong sali ka, ma-involve. Ulitin ko ha, iba yung nakasali na involve ba? Kailangan magawa mo mag-network. Kung gusto magtagumpay dito. Totoo to. 'Di ba? Pwede mabago buhay natin pare-parehas. 'Di ba? So sa mga leaders naman dito, gawa ng mabuti, tiyagain mag-build ng network, 'di ba? Kasi maniwala ka sa akin na kung maiksi yung pasensya mo, hindi ka makapag-build ng malaking power. 'Di ba? Kung mga economy yung dati, kung nakikinig ka naman yan, dati ka na ng-network at wala ka na sa industriya, balik ka uli, build ka, kaya mo yan. 'Di ba? May dugo ka na eh, dugong networker ka na eh. 'Di ba? Kailangan mo lang i-adjust sarili mo doon sa mga tama dapat na gagawin mo. Nai-gets? So yun, maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana kahit papaano may natutunan kayo. Basta laban lang. Importante, sa lahat ng larangan, lahat ng nanalo, hindi sumuko. Nai-gets? Tuloy-tuloy lang yan. Kahit anong tinding proseso pag-usubok. Diba? Nakakuha? Importante yun. Diba? Kung gusto mo talaga magtagumpay dito. So yun lang, maraming salamat sa inyo. Ingat kayo palagi. And then, pray po tayo. Ha? Huwag kalimutan magdasal bago matulog. Pagkagising, importante yun. Unahin natin lagi sa God para hindi tayo pinababayaan. So maraming salamat ulit sa inyo. And God bless po. All Star!